Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, i-review ko lang. Medyo na-busy kasi tayo sa pag-akyat ng bundok last week dahil nga ang dami nating schedule. So, ito, kaya ngayon lang tayo nakapag-upload ng video. Anyway, marami tayong abang na mga videos at hintayin nyo lang at i-upload natin siya. So, ngayon, for today's video, ang iano natin, i-discuss is about dito sa general talent dahil ire-reset natin ito. Medyo kasi nababagalan tayo sa pagpapa-level at the same time sa pagpatay ng red boss dahil nga ang ating general talent ay more on defense. So medyo disadvantage ito sa atin dahil yan yung una nating nagamit, no? So, napalitan natin siya, gagawin natin ng pure damage naman itong ating Blade Knight sa general talent niya. Dahil importante rin ito guys. Maganda ka sana yung general talent na defense para doon para sa PvP. Pero pagdating sa pa-level at saka sa red boss, medyo hindi siya maganda. So, nahihirapan ako. Kaya papalitan natin itong general talent natin. So, kailangan ng 300 na just para makapagpapalit ng general talent. So, another gastos na naman. So, sana wag nyo akong gayahin sa ganitong mga gastos natin. Kaya ina-upload natin itong mga videos natin para kahit paano may reference na agad kayo at hindi na rin kayo mapagastos. Itong class talent natin, iisip ko kung magpapalit ulit tayo kung babaguhin natin. Pero as of now, okay pa naman siya. Kasi bala ko sana tanggalin yung skills muna na yon. Patatasin ko muna sana yung hit up o kaya yung minimum attack no, na ating class talent. Pero tsaka na sa susunod na. Medyo magastos rin kasi pagbibuild doon sa pagbuild ng character natin. Tapos, ayan yung kung makikita nyo, kaya gagamitin natin siyang attack kasi sayang naman yung mga damage natin dyan na excellent damage and double damage up and critical damage up kung hindi ganon kalakas, no? Kasi by rate yung nakikita nyo doon sa ating stats. So, yan, i-change natin ng 300 itong 300 just ang kailangan natin para ma-change itong ating general talent. Anyway, kahit naman sa skill talents at saka doon sa class talent, 300 just yung gagastusin mo. So, mapapansin nyo dito na wala yung buff ko. Ang bagal ko kasi magpumatay ng RB talaga sa totoo lang. Kasi, ang fluorite na ginamit ko ay win fluorite. So, pang PvP talaga siya. Kaso, pagdating sa red boss, medyo nahihirapan ako. Dahil dapat syempre kung ikaw ay makikipag-PvP, ikaw ay magre-red boss at saka papa-level, kailangan damage base ka. So usually fire or ice ang ginagamit nila dito. However, tayo kasi ay hindi naman ganun kagastos sa MU Monarch. So isang plan lang yung ating gagawin, which is yung wind fluorite at saka yung ating fire fluorite. So, balak si sana natin ay ice fluorite kaysa sa fire fluorite. Pero medyo magastos kasi yung ice fluorite. Pero tignan natin kung magagawa natin ng paraan kung makakapag-loot tayo dito. Kasi medyo mahirap mag-loot dito or mag-red boss dito sa Blade Knight. Alam na mga Blade Knight yan. Syempre galing ako sa Wizard kaya nako-compare ko sila. So, ang patataasin natin dito sa ating Blade Knight kasi yung gagawin natin pure damage tayo dahil gusto natin i-balance yung ating character. Mas maganda naman ito kasi mas mabilis tayo sa red boss at mas malakas yung damage natin sa pa-level, mabilis din yung damage natin or malakas din yung damage natin sa PvP. Kaya lang medyo malambot tayo. Siyempre, mababawasan yung skills na para sana sa defense. Pero, kinagandahan naman kasi kahit na malambot tayo, malaki ang buhay natin. So, papatay na lang sa mga kalaban, usually yung reflect. So, yun yung naisip ko ha. Pero sabi ko nga sa inyo, para sa akin, mas maganda pa rin yung mas mataas yung damage. Kasi overall,
mas importante siya dito sa MU Monarch. Okay, kaya nga minsan hindi na ako nagpapataas ng element na death ko. Ang ginagawa ko na yung element na attack. Para kahit paano bumilis ako magpa-level. Yung nakikita yung color pink yan yun. So patatasin na natin siya, tinanggal natin itong ano ba yun, yung isa yung mga defense natin. Ang pinataas natin yung excellent damage at saka yung ating double attack up. Okay, na damage. Dahil malakas ang percent natin, mataas ang percent natin sa excellent damage. So kailangan lang natin ng damage ng excellent damage. So, yun lang siguro ang ating ang ating mapapayo dito sa ating MU Monarch. Anyway, tayo, yun nga na medyo naglo-load pa kasi. Kanina kasi, diyan, kung mapapansin nyo, ako ay 66, rank 66. Ngayon ay nasa rank 57 ako nung pinalitan ko yung aking mastery, yung aking class talent. Ginawa kong, hindi, yung ano pala, yung general talent, ginawa kong damage base yung character natin. So, rank 57 na tayo. Sabi ko sa inyo, unti-untiin natin at akit rin tayo sa top dito sa MU Monarch. Tapos pala ito, balak natin itong i-reset kasi nakikita ko parang maganda tong rate na skill compare dito sa sword play, no? So, tingnan natin kung ano pang mga magandang epekto nito. Gusto natin subukan at ma-experience naman yung mga ganitong mga skills. Okay, so yun lang siguro guys, and thank you for watching. Have a good day. Bye-bye.